Nagsuelto ni Navotas City Representative Toby Tiangco si PBBM sa mga akusasyon ni former Congressman Zaki Ko. Si dating House Speaker Martin Romualdez daw talaga ang maestro ng iskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Half-truth lang daw ang mga malateleseryeng bombshell revelations ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko. Ayon yan kay Navotas City Representative at dating Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco. Sa isang panayam sa Abante, sinabi ni Tiangco na hindi totoong utos ng Pangulo ang mga budget insertion na inilahad ni Ko para sa 2025 budget. Absuelto raw ang Pangulo at tila si former House Speaker Martin Romualdez ang totoong kumukumpas sa sistema ng korupsyon sa mababang kapulungan. Hindi yung utos ng Pangulo. Bakit ko sinasabing half-truth? Di ba, natatandaan nyo, I don't think dito ako na-interview, pero sinabi ko sa ibang interviews ko na mukhang merong ayaw magpa-uwi sa kanya, di ba? Opo, tama po yan. Dahil yun ang ituturo niya, di ba? Yeah. Sino ba ang directly pwede niyang ituro? Wala naman siyang directly pwedeng ituro kung hindi yung former Speaker Martin Romualdez. Opo. Yan. Diba, in a previous interview sa sister channel nyo, sinabi na ang lagi niyang kausap everyday is si Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ni Tiangco, marami raw pagkakataon kung saan sinasabi ni Romualdez na approve na sa itaas ang ilang mga iniuutos ng House leadership sa mababang kapulungan kahit na hindi naman daw ito alam ni PBBM. In my personal experience, palaging yun ang sinasabi ni Speaker Martin eh. Approve sa taas, utos sa taas. But later on, I will find out, hindi naman. Kaya minsan nagtatalo kami nun because may mga bagay na hindi ako mapayag dahil sa tingin ko, hindi naman iuutos ng Pangulo. Una nang sinabi ni Con na si PBBM at ang pinsan nitong si Romualdez ang pasimuno sa mga kickback scheme sa budget insertions. Sa pinakahuli nitong pahayag, sinabi ni Con na wala siyang nakuhang pera at tanging sa bulsa lang daw ni PBBM napupunta ang anyay 25% SOP mula sa mga iniutos nitong ipasok na line item sa 2025 GAA. Matatandaan din kabilang ang mga kumpanyang konektado kay Ko sa mga nakakuha ng pinakamalalaking kontrata sa DPWH mula 2022 hanggang 2025, kabilang na ang SunWest Construction and Development Corporation. Marami sa mga ito una nang naiulat na kung hindi substandard ay overpriced. Duda rin si Tiangco sa ipinakikitang lakas ng loob ni Ko na humarap at magpasabog ng mga masiselang impormasyon. I hope mali yung iniisip ko, I hope mali yung haka-haka ko, pero ang tingin ko, kaya siya naglakas loob na magsalita